Hi guys, this is Sir Dom and gagawa tayo ng clothing brand in 7 days. Subukan natin gumawa ng clothing brand in 7 days. Tingnan natin kung kaya. Okay, day 1, conceptualization muna tayo. Kailangan mabuo yung brand identity. Yung brand name, ano yung products to sell, sino yung target market natin, and saan tayo magbebenta. For brand name, ang naisip ko is VR Super Tees. Inspired siya sa print-on-demand namin na Vario.ph. Then sa products na nakikita ko ngayon sa TikTok is yung mga large prints na pop stars, basketball players, band tees. Pero we have to do research muna to validate the idea. Pag marami nagbebenta, goods, meaning may demand. Pag wala pa nagbebenta, okay, then we can test kung kakagatin siya ng market. Then, ang platform to sell natin na napili is TikTok through contents and live selling. Ang napili natin unahin is yung mga basketball player na designs. So, dito tumitingin na tayo sa Pinterest ng mga designs para magka-idea na tayo sa mga latest designs. And nagsimula rin tayo gumawa ng TikTok account for this brand. Hi guys, day 2. Ang focus ngayon is mag-setup ng TikTok shop and mag-mockups. For day 2, naisip natin bumili sa online ng mga pre-made designs and pipilian na lang natin para mas mabilis yung pag-create natin ng products. So pipili tayo ng design, then i-mockup natin. Ang gamit natin for mockup is Canva and Placeit. For designs naman na from scratch is Photoshop yung gamit natin. And today is inaayos na rin natin yung TikTok shop kasi kahapon is may mga kulang tayong documents na kailangan pang i-pull up. So ayun, kasi kailangan ng BIR DTI pag nag-register ka ng TikTok shop ngayon. So ngayong araw din natin inaayos yan. So ayan, nag-mockup tayo ngayon. Gumawa din pala ako ng Google Forms para sa Google Forms sinesend yung mga designs at mockups para pumapasok sa Excel sheet at magka-Google Drive din siya. Day 3 ng paggawa ng clothing brand, hindi pa tayo tapos mag-edit. Pinaka-time consuming talaga mag-edit and mag-mockups, mag-upload ng products, lalo kung maraming variation. Target natin mga 20, at least 20 na designs. Tapos, ayun, hopefully day 4 makapag-setup na ng live selling area. Tapos, yun, makapag-live selling na sa Erica. Ayun. Ayun. And day 5, ano bang gagawin yung day 5? Day 5 is content sa print ng designs. Day 6, dry run. Hopefully, day 7 makatapos na tayo. Tapos, day 3 ng live selling. Day 3 is basically puro edit lang tayo. Nilalatag natin yung in-edit natin sa canvas for printing. Tapos nag-edit na rin tayo ng inner neck label at saka hem label. Sinample print natin para makita natin yung actual size sa damit. And ayun. So hindi ko na na-videohan yung karamihan. So ayan, nag-edit tayo sa Photoshop din dyan. Day 4 na hindi pa tayo tapos mag-edit. So mag-edit pa rin. Day 4, hindi pa rin tayo tapos mag-edit. So napakagaming editing talaga pag ganito magsisimula ka ng brand. So ayan, meron pa tayong mga designs na napansin na mayroong hindi tayo nagustuhan. So inuulit pa natin. Ayan, sanay din tayo mag-Photoshop, so pwede natin i-manipulate yung designs. And ayan, naglalatag tayo ng mga for printing pa rin to. Yung VR Super Tees na inner label and logo. Ayan, edit lang, edit. Sige. Ayan, tapos ito na, printing tayo. Na-print na natin yung mga na-edit natin. Tapos next dyan is mag-cut na yan. Tapos heat press. And so dito naman, next day na to. This is day 5. So dumating na yung mga t-shirts natin na in order for initial stocks. Yan. Large and XL yan. Para pang model natin sa live selling and contents. Okay, ni-heat press na natin dito. Yung heat press natin is 15 by 15 inches lang. So, nagbo-multiple press tayo sa isang damit. Kaya medyo matagal siya. Ayan, tapos katulungan natin yung admin natin. Ayan, so madami-dami siya. So, parang nasa 30 plus ata ito. Inabot ako ng gabi dito eh. Ayan, inabot ng kinabukasan. Hindi pa rin tapos. Malit kasi heat press eh. So, yung dapat na 2 press lang, nagiging 4, nagiging 6. Sige, press. Sige. Ayan. DTF yung ginagamit natin na guys, na print.
Kasi yun yung pinaka-ideal sa sobrang daming designs. Pagka gusto mong maraming choices. And dito nung gabi nga is nag-edit pa rin tayo kasi may mga listing tayo na hindi na-approve. So may mga inedit pa tayo, gumawa pa tayo ng konting mock-ups, may mga hinabol pa tayo. And ayan. Finally, day 7 na. Ito na, nag-aayos na tayo ng live selling area. This is a photoshoot room na i-convert natin sa live selling area. Ayan, so meron tayong mga metal chains na sasabitan. Nabili ko lang sa TikTok yan, mura lang yan. So hindi natin nagustuhan yung unang sabit. So inulit natin, tinaas natin yung pagkakasabit niya para apatan yung mailagay natin para mas maganda tingnan. So yun, then after nyan, magpipicture na, photoshoot. Tayo na rin nag-model. Para mabilis lang. Tapos ayan, iPhone lang pinang-shoot natin. And next nyan, live selling na. Let's go. So ito yung unang live selling session namin. Nakakatuwa lang kasi within a week na manage namin i-launch to. And yeah, hopefully mag-grow natin tong brand na to. Tatrabahuhin natin yan. And kung meron kang question about clothing brand, i-comment mo lang dyan. Or gusto mo mag-start ng clothing brand mo, message mo ako. Ito rin yung account ko sa Blue App. Thank you for watching.